How is it different? Mascot ako dito. So I was part of Room 209 2023 and kaya dalawang materials pa lang yung nagagawa sa PLF pero 3 years na ako kasi nag-release yung Room 209 the year after that. Pinagkaiba, siguro yung experience ko lang kasi yung pyesa namin very technical, a lot of movement and yung pagbabago dito sa experience ko with ang problema sa trolley is sobrang nag-immerse kami sa text doon sa dialogo, sa mga pinag-uusapan and sa mga sikreto. Yun yung parang ano ko dito sa yung parang word ko para sa dalawa, yung sikreto na ina-unravel namin as the play goes on. Yan. Paulit ang tanong sa... Are you a virgin po in VLF side? Okay. Yeah. Pangalawa ko na to, pero ang una ko kasi is yung VLF 17. Writing workshop naman yan. Writing ako sa writers program. Ang dula ko ng isinulat yung first stage reading ay Ang Bata sa Huwad na Buwan. So, magkaiba sila dahil yung stage production. Tapos parang mas namoblema ako dito sa problema sa trolley. Although may same concept sila. Pero ito kasi makikita mo kung paano siya talaga binubuo. Parang may paglalapat yung mismong playwright doon sa production. Napapasama ka rin doon sa problema ng production, doon sa gray area at paano makakabangon doon sa gray area na yun. At paano may unfold yung sikreto na yun. Magindaro. Ano yun? Ano? Hi. Siguro introduce na lang muna yung the last you're connected with and then if you're a virgin in the VLF sense, if you're a virgin in the VLF sense, and ayun, like walk us through lang quickly sa preparations. Okay. So, ang tawag ito. So, I'm directing CJ Junios, mga Magindara sa Syudad. Hindi ako virgin dito. I started Virgin Loves 3, 4, 5. Then bumalik ako ng Macho Dancer 2015. Tapos nagdominador ako. Yun yung na-revisit last. Pero hindi na ako yung umarte sa revisited. Tapos ngayon lang ulit ako. So after 14 years, ngayon lang ulit ako magde-direct sa Virgin Love Fest. Kasi I've been directing somewhere here, abroad. So ngayon lang ako ulit bumalik for Virgin Love Fest. So, in terms of preparation, sabi mo, ayun, nagre-reblock kami. Mano pa, medyo may time pa naman. So, I mean, common siya sa lahat ng entry na nagre-recalibrate ng mga pyesa towards TDR week namin next week. Parang gano'n. Ano po yung difference, like, yung experience nyo as an actor? Kasi di ba po naging actor nyo? Ngayon, you're directing. Parang, personally, would you enjoy, could you say that you enjoy more acting for the shows or mas nagkakaroon po kayo ng sense of directing? Hindi sa enjoyment eh. I mean, pag umaarte ka, mas mabigat yung responsibility kasi masyado siyang marami. Physically, like magkakabisa ka, etc. Yung mga ganun. Sa directing, you have the responsibility to really give your best possible interpretation for the play. Hindi siya basta, kumbaga parang lagi kong is kung madali to, wag na natin gawin, di ba? So yung ganun eh. So as much as possible, we are giving yung process. I'm giving the best possible interpretation for the play. So yun yung pinaka main job. So mas challenging siya, mas nakaka-excite siya. Kasi binibigyan mo ng buhay yung material na hindi mo naman pwedeng ilagay dyan yung script tapos ilawan magiging play na, di ba? So yung ganung proseso, mas hindi siya enjoyment but it's more challenging. Then second, since yung experience ko sa mga festivals abroad and similar to this, kumbaga aside from recalibrating the status of Philippine theater, inaangat mo yung standard ng how to, hindi lang porket na limited budget tayo, dapat ganito lang. So hindi. So you think of something na
papalo yung material mo na hindi siya mukhang tinipid. Alam mo, kasi nga you have to give your best shot for the play. Kasi yun yung role. Yun. Ganun. Thank you. Charming from Hello po. Ano po yung biggest takeaway na lang from the play? Ang thesis question kasi is what are you doing? So yung play namin, it's all about your hopes and dreams, and to me the thesis of our play is hope is fatal. Sometimes we hope but we are not doing anything. So sasagutin siya in a way, ipapakita siya sa play na nilalamon tayo ng hope, nag-aano tayo ng mga baggages. Pero we really have to understand that things we cannot control. What we control is our perception and our mind. So, sa end ng play, pwedeng may ganong mangyaring decision making for the actors. So, nag-progress sila siguro. Hanggang doon lang yung pwede ko sabihin. Kasi may element pa rin siya ng mga sirena, ng perya. So, it's a surprise. Parang gano'n siya. So, yun yung magic po nung play na. Actually, yung buong set C. Nung tinitignan ko yung lineup, as in kung saan siya napupunta. May isa perya, riles, yung alam mo yun, complex yung set na. Thank you!